Yun, pinaghihilan niya ako, nakalmot, may mga kalmot nga po ako. Tapos biglang inubad niya po yung pants niya. Tapos yun, inubad niya po yung pants niya, tapos pinipilit niya po. Ang kwento ni Denise Cornejo ay isa sa pinaka-controversial at komplikadong insidente sa Philippine showbiz sa nakalipas na dekada. Hindi ito simpleng kaso ng babae laban sa lalaki o ng isang showbiz personality laban sa isa pa. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, media narrative, social influence, at kung paano nagbago ang pananaw ng publiko sa loob ng higit 10 taon. Sa umpisa, marami ang naniwala na si Denise ang biktima. Ngunit sa huli, iba ang naging desisyon ng korte. At ang pangyayaring ito ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa hustisya, impluensya, at kung paano nabuo ang unang impresyon bago pa man siya nakilala bilang sentro ng kontrobersya. Si Denise Cornejo ay isang commercial model at aspiring actress. Nag-aral siya sa De La Salle Antipolo at nagmula sa pamilyang may koneksyon sa media. Ang kanyang lolo, dati siyang top executive ng GMA Network, isang posisyon na nagbibigay ng impluensya at access sa industriya ng telebisyon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang. Pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Hindi siya ordinaryong baguhan sa showbiz. Alam niya kung paano gumagana ang media, kung paano ginagamit ang publikong opinyon, at gaano kahalaga ang timing, imahe, at koneksyon. Siya ay lumabas sa ilang ABS-CBN shows, gaya ng Maalaala Mo Kaya, Honesto, at Dugong Buhay. May modeling campaigns siya, endorsement sa ilang kilalang brand, at nakatira sa isang condominium sa Bonifacio Global City, isang lugar na hindi basta-basta natitirhan ng ordinaryong tao. Sa mata ng marami, maayos ang kanyang pamumuhay, may ambisyon, at may access sa koneksyon at oportunidad na inaasam ng mga baguhan sa showbiz. Noong 2011, nagkakilala sina Denise at Vong Navarro sa isang mall event sa Makati. Isa si Vong sa kilalang celebrity endorser, habang si Denise ay isa sa mga modelo. Nagpalitan sila ng numero, nag-usap sa telepono, at nagpadala ng mga text at mensahe sa social media sa loob ng mahigit 2 taon. Ayon kay Denise, kaibigan lang ang relasyon nila at tinatawag pa niya itong Kuya Vong. Ngunit habang umuusad ang kaso, lumitaw ang mga ebidensya na nagpapakita ng mas komplikadong ugnayan na ginamit bilang bahagi ng ebidensya sa korte. Noong Enero 2014, nagpasya silang magkita ng personal sa condominium unit ni Denise sa Bonifacio Global City. Sa ikalawang pagpunta ni Vong noong Enero 22, naganap ang insidente na magiging sentro ng kontrobersya at legal na laban na aabot ng halos 1 dekada. Ayon kay Vong, pagpasok niya sa kondo, sinalubong siya ng grupo ni Cedric Lee. Binugbog siya, iginapos, piniringan at tinutukan ng baril. Pinilit siyang gumawa ng video na umaaming nanggahasa siya at hiningan ng pera, humigit kumulang 2 milyong piso kapalit ng kanyang kalayaan. Hindi po ako nang-rape at wala po akong ginawang rape. Ang totoo. Basta hawak pa po nila yung video. Basta ginawa po doon, binaba nila yung short ko, binibideo nila, tapos may pinapasabi po sila na ako nga po si Vong Navarro, nang-rape po ako ng kaibigan, ganun, na may nakatutok din pong baril doon. Sa panig ni Denise, ibang kwento ang inilabas. Siya raw ay tinangkang gahasain at ang pananakit kay Vong ay isang citizen's arrest. 2 magkasalungat na bersyon at isang bansa ang nanood. Matapos ang insidente, si Denise ang unang nagsampa ng kaso, 3 magkakahiwalay na reklamo ng rape at acts of lasciviousness laban kay Vong Navarro. Dahil dito, si Vong ay nakulong pansamantala, nasuspende sa trabaho sa telebisyon, at halos nawala sa showbiz. Sa mata ng publiko noong panahong iyon, malinaw kung sino ang biktima at sino ang salarin. Maraming naniniwala sa unang bersyon at maraming kumampi kay Denise. Ang media coverage ay mabilis. Halos lahat ng headlines ay umiikot sa kanyang panig bilang biktima. Social media, blogs, at forums ay nagpabigat ng kontrobersya. At maraming tao ang nagkomento, kumampi o nagbatiko sa magkabilang panig. Ngunit habang tumatagal ang kaso, unti-unting lumitaw ang mga detalye na nagdulot ng kontrobersya at nagbago sa narrative.
Lumabas ang CCTV footage mula sa kondo na nagpapakita kay Denise na kalmado at normal ang kilos matapos ang umano'y insidente na taliwas sa kanyang pahayag. Lumabas din ang mga text messages at social media exchanges na hindi tugma sa kanyang unang sinasabi. Mga witness testimonies mula sa mga kasama sa unit at sa paligid ng condominium ang nagpapatunay na may planadong pangingikil, koordinadong aksyon at malinaw na layuning makakuha ng pera mula kay Vuong. Noong 2023, tuluyang ibinasura ng Korte Suprema ang lahat ng kasong rape laban kay Vuong dahil sa kawalan ng kredibilidad sa ebidensya at seryosong kontradiksyon sa mga pahayag ni Denise. Ang atensyon ay bumalik sa kasong isinampa ni Vuong Navarro laban kina Denise at Cedric Lee. Dito masusing sinuri ng korte ang buong pangyayari noong January 22, 2014. Pagkatapos ng maraming hearings, testimonya at ebidensya, noong May 2, 2024, naglabas ng desisyon ang Taguig Regional Trial Court sina Denise Cornejo, Cedric Lee, Simeon Ras at Ferdinand Guerrero ay guilty sa serious illegal detention for ransom. Ang korte ay nagpatunay na ang insidente ay planadong pangingikil at hindi simpleng citizen's arrest. Ang hatol, reclusion perpetua o hanggang 40 years sa kulungan kasama ang obligasyon na bayaran si Vuong ng 300,000 peso para sa civil indemnity, moral at exemplary damages. Agad na kinansela ang piyansa ni Denise at dinala siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Mula sa mundo ng showbiz at kamera, napunta siya sa rehas at nagsimulang magsilbi ng habambuhay na sentensya. Sa loob ng kulungan, sumasailalim siya sa maximum security, livelihood programs at rehabilitasyon, ngunit malinaw na malayo na siya sa dating mundo ng showbiz at publiko. Si Vuong Navarro sa kabilang banda ay dumaan sa matinding paghihirap. Naiwalay sa trabaho sa telebisyon at pelikula, naapektuhan ang kanyang reputasyon at nakaranas ng emosyonal at pisikal na stress dahil sa maling akusasyon. Natatakot po ako eh. Natatakot po ako sa lahat ng pinagdadaanan ko ngayon sa buhay ko. Hindi ko alam kung magiging ako pa rin yung dating makulit, yung dating masayahin. Sa gitna ng lahat, hindi siya nag-iisa. Maraming fans, kaibigan sa industriya at kasamahan sa trabaho ang nagbigay suporta. Mga artista at host ang nagpatunay sa kanyang mabuting karakter, habang ang publiko ay naglunsad ng online campaigns, hashtags, at forums upang ipagtanggol siya. Ang mga suporta na ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang ipaglaban ang kanyang karapatan at reputasyon sa loob ng halos isang dekada. Ang kasong ito ay nananatiling kontrobersyal hindi lamang dahil sa mga personalidad na sangkot, kundi dahil ipinakita nito kung gaano kalakas ang impluensya ng unang narrative sa media at opinyon ng publiko. Ipinakita rin nito kung paano, kahit na tila napabayaan ng publiko, ang ebidensya at batas ang mananaig sa huli. Ngayong 2025, si Denise ay nananatiling nakakulong at patuloy na nagsisilbi ng kanyang parusa. Si Vuong Navarro sa kabila ng lahat ay maayos na ang kalagayan, pinapalakas ng kanyang supporters at ng publiko na naniniwala sa kanya. Ang kwento ng parehong panig ay nagsilbing paalala na sa mundo ng showbiz at media, ang unang impresyon ay maaring maging malakas na sandata, ngunit sa huli, ang ebidensya at batas ang magtatakda ng tunay na hustisya. Ang buong kwento ni Denise Cornejo ay nagsilbing babala sa lahat. Hindi lahat ng nakikita sa social media o sa tabloid headlines ay totoo. Sa huli, sa loob ng korte at sa mata ng batas, ang katotohanan at ebidensya ang mananaig. Ngunit sa mata ng publiko, media, at ng mga taong nakasaksi sa kontrobersyal na insidenteng ito, nananatili itong isa sa pinakakomplikado, pinakamatagal at pinakakontrobersyal na kwento sa Philippine showbiz, isang kabanata na hindi madaling kalimutan.